Sa panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol, marami silang pinatupad na mga batas na nakaapekto sa pangkabuhayan ng mga Pilipino. Isa sa mga tao ay ang encomienda na kalaunay na palitan ng sistemang hasyenda. Ang puloy ay serbisyo, kalakalang galyon, bandala, tributo at monopolyo ng tabako. Nag-implementa din ng pagbubuwis sa mga mamamayang natibo na kalaunan ay pinalitan ng sistemang sedula. Ngayon, talakayin natin ang sistema ng bawat isa at epekto nito sa kabuhayan ng mga Pilipino. Unahin natin sa conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Noong ika-19 o ika-20 ng Nobyembre, taong 1564, lumayag ang 500 katao sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi mula sa Barra de Navidad, Nueva España. Nakarating sila sa Cebu noong ika-13 ng Pebrero, taong 1565. Si Miguel Lopez de Legazpi ang nagsilbing unang Spanish governor ng Pilipinas. Pinatupad niya ang sistemang encomienda upang iorganisa ang Pilipinas bilang isang bagong kolonya ng Espanya noong taong 1570 at bilang pagtalima sa kautusan ni Haring Felipe II noong taong 1558. Ang encomienda. Ang encomienda na nagmula sa salitang Espanyol na encomendar, na ang ibig sabihin ay pagkatiwala, ay isang paraan ng pagbibigay o pabuya sa taong tumulong sa mga Espanyol na masakop ang isang pook o lugar, kapalit ng pagpapalaganap ng kolonyalismo, Kristyanismo, at pagkolekta ng buwis pera sa hari. Dahil dito, ang mga Indio ay naabuso at napilitang magtrabaho ng walang kabayaran, habang ang mga enkomendero ay nakikinabang mula sa kanilang mga pinaghirapang trabaho at mga nagawang produkto. Hasyenda. Sistemang hasyenda, ito ay isang uri ng kolonyal na sistema ng agrikultura na umunlad sa Pilipinas, partikular sa panahon ng mga Espanyol noong panahong 1521 hanggang 1878. Ang mga mayayaman na may-ari ng lupa at mga mananakop na Espanyol ay may-ari ng malalaking mga traktang ng lupa na kadalasang umaabot sa higit sa 1,000 ektarya. Maging mga praile ay nagpatakbo din ng mga hasyenda. Ang mga hasyenda ay nakatuon sa mga komersyal na pananim tulad ng asukal, tabako, kape at indigo. Ang mga mahihirap na magsasaka sa Pilipinas ay nagtatrabaho bilang mga inkilino o mga manggagawa na kadalasang sa ilalim ng mga nakakapang-api ng kondisyon. Ang mga may-ari ng lupa ay may malaking kapangyarihan at impluwensya, habang ang mga magsasaka at mga manggagawa ay nasa ibaba ng tangga ng lipunan. Polo y serbisyo, ang sapilitang pagtatrabaho. Isa sa mga patakarang ipinatupad ng pamahalang Espanya sa panahon ng kanilang pananakop ay ang polo y serbisyo, kung saan ang mga kalalakihan na nasa edad 16 hanggang 60 ay obligadong magtrabaho ng hanggang 40 araw sa iba't ibang proyekto ng gobyerno.
Pinilit ang mga katutubo na magtrabaho sa mabibigat na proyekto sa paggawa ng mga gusali kagaya na lamang ng simbahan, paaralan, mga tulay at kalsada. Kabilang na rin rito ang pagpapasan ng mga kalalakihan ng troso na ginagamit sa paggawa ng mga malalaking barko na naging resulta sa pagdurusa, paghihirap at pagkamatay ng iilan sa kanila. Tributo. Ang sistemang pagbubuwis o tributo na ipinatupad ng pamahalang Espanyol ay pagbabayad ng mga katutubo na nagkakahalaga ng 8 reales, 8.5 sentimo. Nakalaunan ay tumaas ng 10 hanggang 15 reales. Walang pera pambayad, maaaring pambayad ang mga produkto gaya ng bigas, langis, hayop, tela o kaya naman ay ginto. Sa kabilang banda, ang pagbabayad ng pagbubuwis o tributo ay may kadahilanan ayon sa perspektibo ng mga dayuhan. Ito ay isa sa pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan, pagkilala sa kapangyarihan ng Espanya at kabayaran sa mga serbisyong binigay ng mga dayuhan sa ating bansa na humantong sa pag-aabuso ng mga inkomendar sa payak na pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Monopolyo at tabako. Ang monopolyo at tabako ay dalawa sa mga pangunahing produkto ng sistemang hasyenda sa Pilipinas. Monopolyo. Ang monopolyo ay tumutukoy sa pagkontrol ng isang tao o kumpanya sa produksyon at pagbebenta ng isang partikular na produkto o serbisyo. Sa konteksto ng sistemang hasyenda, ang monopolyo ay ginamit ng mga Espanyol upang kontrolin ang produksyon at pagbebenta ng mga produkto tulad ng asukal, kape, kakao at tabako. Ang mga Espanyol ay nagtatag ng mga monopolyo upang mapanatili ang kanilang kontrol sa ekonomiya at mapataas ang kanilang kita. Tabako. Ang tabako ay isa sa mga pangunahing pananim sa mga hasyenda sa Pilipinas. Ito ay itinatanim para sa mga merkado sa Europa at Amerika na siyang ginagamit sa sigarilyo at sigaro. Ang produksyong ito ay nagbigay ng malaking kita sa mga Espanyol at sa mga mayayaman na may-ari ng hasyenda. Ngunit ang mga magsasaka at manggagawa ay nakaranas ng hirap at panganib sa kalusugan dahil sa pagtatanim at pagpoproseso ng tabako. Ang nakinabang sa sistemang ito ay mga tinatawag na ilustrado. Manila Galleon Trade Route ay isang makapangyarihang sistema ng ekonomiya ng pag-uugnay ng Espanya sa kalakalan ng Asya sa pamagitan ng Mexico. Binubuo ito ng dalawang pagkahiwalay na ruta, kakanluran mula pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Nakipagkalakalan na tayo sa Japan, Siam, China, Cambodia, India, Borneo at Moluccas. Ipinagpatuloy ng mga Kastila ang ugnayang pangkalakalan sa bansang ito. At ang Maynila ay naging sentro ng komersyo sa Silang. Samantala, sinara ng mga Kastila ang lahat ng daungan ng Maynila sa lahat ng bansa. Maliban sa Mexico, kaya isinilang ang Manila Acapulco o mas kilala sa tawag na Kalakalang Galyon. Ang Kalakalang Galyon ay isang monopolyo ng pamahalaan. Bandalang, compras reales o sapilitang pagbebenta ng mga katutubo sa kanilang produktong agrikultura sa mababang halaga na kadalasang hindi nababayaran ng pamahalaan. Dahil dito, ang mga katutubong Pilipino ay naghirap sa sistemang ipinatupad ng mga Espanyol. Ang pag-aani na kulang at hindi sapat na humantong sa kakulangan ng produksyon at kawalan ng kabuhayan ng ilan sa kanila. Sedula. Sedula taong 1884, ipinatupad ng pamahalaang Espanyol ang sedula na pumalit sa tributo o pagbubuwis. Ginagamit ito para sa pagkakakilanlan ng bawat pamilyang katutubo. Ito ay isang card ng pagkakakilanlan at sertipiko ng buwis sa paninirahan na kailangan dalhin sa lahat ng oras. Ang taong hindi maipakita ang kanyang sedula ay maaaring arestuhin at ikulong ng Guardia Civil. Dahil ito ay nangangahulugang hindi pagbabayad ng buwis
at ito ay may kaakibat na parusa. At itong mga sistema na ipinatupad ng mga Espanyol ay nagresulta ng mga pasakit, hirap at gutom sa ating mga mamamayang Pilipino. A special thank you from the heart